Good. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kanina po, no, sobrang balita po talaga na itong mga Diskaya, hindi na po sila makikipag-ugnayan po sa ICI. O, di ba? So, ngayon, syempre, ang ginawa ng mga bobong mga DDS, ginawa ng kwento. Ngayon, ang sabi ngayon ng mga DDS ngayon, mga bobo nga kaya nga bobong mga DDS eh. So sabi ngayon ng mga bobong mga DDS, na kaya daw po umatras ang mga Diskaya na para po makapag-ugnayan sa ICI kasi daw po, gagawin daw po kasing state witness si Martin. Si Martin Romualdez. Diba? Ewan ko talaga, no, saan nila nakukuha yung, actually, no, sa imagination, ayan po yung magaling sa mga DDS. Ewan ko lang, ako kasi medyo mahina ako sa ganun. Yung nag-imagine ako ng senaryo na parang sa akin totoo na. Parang mahina ako sa ganun eh. Pero itong mga didas, tingnan nyo, ang galing magtagpi ng kwento eh, no? Kaya daw po umalis sa ICI ang mga Diskaya kasi daw po gagawin daw pong state witness si Martin. Gago talaga ito mga to, no? Okay, si Chris Ulo nandito. O, kita mo. Nairita ako kay Chris eh. Nakita ko na naman si Chris. Okay, so tingnan nyo to ha. Ito yung balita kanina eh. Oh. Sara and Curly Diskaya no longer cooperating with ICI. Di ba? So, tingnan nyo to. Okay, Chris, marami kang fans dito, Chris. Sabi dito, controversial flood control contractors Curly and Sara Diskaya will no longer cooperate with the Independent Commission for Infrastructure according to the Commission Executive Director Brian Osaka. Siyempre mga kababayan, no, ngayon, explain po ngayon natin dito kung ano ba yung posibleng dahilan kung bakit nga po umalis ang mga Diskaya. Hindi po dahil sa gagawin state witness si Martin. No? Ako mga kababayan, no, sabihin na nga po natin, in my own opinion, sabihin na nga po natin na may mga ebidensya pong bitbit si Martin Romualdez, hindi po ako rin agree na gawin siyang state witness. Hindi. Siyempre, congressman na yan. Hindi ko gagawin mong state witness, di ba? Dati pang speaker. Hindi na. Kung anong ebidensya meron si speaker, si dating speaker Martin, ibigay niya na lang. Oh. Di ba? Oh, sabi niya dito, they invoke their right against self-incrimination. So yan na. So alam niyo naman ibig sabihin niyan, di ba? They invoke their right. So hindi daw sila magbabanggit daw po ng kahit ano kasi daw po protektahan daw nila kasi may kaso sila. Oh. So maganda yung dahilan dito kung bakit sila umatras eh. Di ba? Maganda. At mukhang magagalit na naman si Marcoleta dito. Oh. And manifested that they will no longer cooperate with the investigating being conducted by the ICI. Sabi po yan yung Osaka. Oh. So, ito yung sinabi po nung spokesperson ng ICI. So, panoorin muna natin to. Ano ba yan? Appeared before the commission, and upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Okay. What is ICI's take on this? At ano po yung sinabi nila bakit yun nga para sila? Well, basically they explained that they were thinking that when they cooperate before the ICI, they will be getting a favorable recommendation from the commission as state. So malinaw po, no, ang totoong dahilan po kasi, sabi nga po ng spokesperson ata to, no, ng ICI, na humingi po kasi ng favor yung mga Diskaya. Nagawin silang state witness. Ayun talaga yun. Witness. Ayan, di ba? Sige. Atas muna natin. Oh. ICI, they will be getting a favorable recommendation from the commission as state witness. Oh, di ba? And they also cited a supposed interview by Ms. Karen Davila with Commissioner Babe Singson, wherein the issue of the commission recommending a state witness was discussed.
So as far as they're concerned, I believe that they said that there was a statement by Commissioner Singson regarding his own personal take. Or PM mo lang ako, Cheryl. O, to ako, Cheryl, no? Kasi may TikTok channel yan eh. Kapag nag-live kayo doon, i-message mo ako. Kapag hindi ako busy, akit ako. Ganun lang, oo. Ganun, message mo lang ako. Oo. So, ito nga, malinaw mga kababayan, no? Malinaw po. Yung sinabi nga po ni ICI Osaka na ang pagkakaalam po ng mga Diskaya, inalalakad po ng ICI yung pagiging state witness po nila. Ayan. So, magagalit po talaga dito si nakakatakot pala, Takero. Ba't yung natatakot? Natatakot. Hindi, nalano ko, no? Nano ko yan. So, hindi, pangalan ko Takero diretso, kasi kaya makahiwalay kasi yan dahil sa naban ako ng Facebook. Bawal ko na gamitin yung word na yung pangalan na Takero na diretso. Kaya ganun. So yun mga kababayan, no. So ngayon malinaw ngayon dito na ayun ang rason. Umaasa pala itong mga Diskaya na gagawin silang state witness or lalakarin ng ICI yung pagiging state witness nila. Kasi mangyayari kasi dito, ang magre-recommend dito kasi ICI. I-recommend po ito sa DOJ. Ang magdi-decide dito DOJ. So dahil nga mukhang sabi nga ng mga Diskaya hindi naman sila magiging state witness, ano ba ending nun? Pag hindi sila naging state witness, kakasuhan pa rin po sila. So ganun po naisip nila, ano pang kwenta namin dito? Kung magsasalita kami dito, kakasuhan nyo rin pala kami. Di ba? Tama, di ba? Ganun na sa utak ng mga Diskaya ngayon eh. Di nyo pala nilalakad yung pagiging state witness namin. O ano pang gagawin namin dito? Ba't ba kami magsasalita? Kakasuhan nyo rin pala kami. O, di ba? So ngayon, bukod nga po dyan, tinan nyo to, no? Ito na ba yun? So, tanda natin mga kababayan, no? Mukhang takot po yung mga Diskaya ngayon kasi posibleng next week or next week, di ba? Posibleng ngayong October, no? 15 cases to be filed coming weeks, ICI. Ito po yung pinaka-inaabangan natin. Mga kababayan, ito po yung pinaka-inaabangan natin. Sabi ng ICI ito, at itong ICI mga kababayan, i-recommend po ito sa ombudsman. So, gaano ba ka-importante ito? Takero, kaso pa lang naman yan. Anong mangyayari dyan? Kakasuhan pa lang. Mga kababayan, yung kaso po nila is plunder. Pag may plunder na kaso, non-bailable case po yun. Ito po yung pinakasensitibo na mangyayari. Ngayon, yung 15 na yan, yung 15 na kaso na yan, di ba? Pag nandyan yung pangalan ni Chis Escudero, uhulihin si Chis. Kakasuhan si Chis. Ikukulong si Chis. O, di ba? At posible rin po mga kababayan, mukhang natutunugan na rin po siguro ng mga Diskaya, dyan po sa 15 cases to be filed in coming weeks, posible pong kasama sila sa makakasuhan. Pag sila po nakasuhan, kung ito po ay plunder, non-bailable case din po ito. Kahit anong gawin nilang tumbling-tumbling po dyan mga kababayan, hindi po sila makakalaya. Tatapusin nila yung kaso nila nang nakakulong. Parang nangyari po kay Jinggoy. Parang nangyari po kay Bong Revilla. Alam nyo, napaka-ironic nun, no? Di ba? Kasi Bong Revilla, kapag nakaroon na naman ng arrest warrant, makukulong na naman siya. Hindi na nadala, no? So, yan. So, malamang, no? Mukhang nakakatulog na rin po yung mga Diskaya, nakakasuhan sila. Kaya ganyan. Kung plunder yan, hindi walang bail. Oh, sabi dito, ito yung malupit. Most projects are in Central Luzon. 67. Bicol Region, 49. Oh, tinan nyo Central Luzon. Central Luzon, Bulacan. Oh, Bicol Region, Chis Escudero. Sorsogon, di ba? Bicol Region. Eastern Visayas. Ano ba Eastern Visayas? Leyte, no? Tama ba Leyte? Eastern Visayas. Oh. Di ba? In Mindanao, 30 projects in Davao Region are being evaluated. Oh.
So mukhang may senador. Sana nga may senador. O, di ba? So, sabi pa dito, the ICI said that the following the initial field evaluation whether the project exists, the next stage of blah blah whatsoever. Ngayon, mga kababayan, mas maganda pa yung sinabi ni mas maganda pa yung sinabi po nung Ombudsman Rimulya. Ninong ni Chris Ulo to eh. Tingnan nyo to. Tingnan nyo, dito mas maganda yung explanation niya dito. Sa Baling Court. The Discayas will be charged in accordance with our investigations. Cooperation kasi is good because it can lead to restitution. It can make things easier for the country. But if they want to give the country a hard time, so be it. Doon sa naging desisyon ng Discaya couple not to cooperate for now, what do you think of that? I mean, was that a good move? Ano na yan eh, nangyari na yan sa amin nung isang linggo sa DOJ nung nasa DOJ pa ako eh. Ayan na, so nangyari din pala sa DOJ ito. Di ba? Kung ano pa yung ginawa ng mga Discaya sa ICI ngayon, ginawa na rin pala nila sa DOJ yun. Kasi, Kung sinabihan sila na huwag kayong aasa na hindi na kayo makukulong kasi sa dami ng krimen na pinag-uusapan dito, baka hindi nyo makuha yung blanket immunity na kinakailangan nyo. And right there and then, they stop talking. Sino ho ba ang pinrangka sila ni Boying. Pinrangka pala sila ni Boying. No, nung sa DOJ pa lang siya. Na akala ninyo hindi kayo makukulong sa dami ng ginawa ninyo. Di ba malabo kayo hindi makulong? So tama nga naman. Kung hindi sa inakampihan ko yung mga Discaya. Kung ako po nasa katayuan ng mga Discaya, ganoon din po gagawin ko. Di ba ganoon din po gagawin ko? Bakit pa ako makipag-ugnayan dito? Kakasuhan nyo rin pala ako. Hindi na nalabanan ko na lang kayo. Di ba? Puta, ilang yun? Ilang counts yun? Ba ilang counts yun? Matutulad kayo na police to. Kasi sabi nyo, kailangan nila So, hindi ito kasi sabi ni Greco Bellica, no? Ito si Greco Bellica, na tropa ni DJ Byron, sabi ni Greco Bellica, na kaya daw umatras yung mga Napoles, kasi daw po, gagawin daw pong state witness si Martin. So, hindi po totoo yun. Tanga lang po si Greco Bellica. Sabi ko nga sa inyo magaling sila gumawa ng kwento Magaling sila magtahi-tahi ng kwento Di ba? lahat-lahat Sino ho ba ang kanilang, it seems na kanilang pinoprotektahan, and how far high does that go? I think they've been protecting Bongo. The joint venture that they had with Nangalala niya si Bongo? Hindi, pasensya na, no? Pasensya na kasi ngayon ko siya napanood ng buo. Pinoprotektahan ng mga Discaya si Bongo? Tama ba yung narinig ko? protecting Bongo. Ay, Bongo daw Ano ba yun? Nagulat ako kasi Kanilang pinoprotektahan, and how far high does that go? I think they've been protecting Bongo. di ba? The joint venture that they had with Teka lang. Ito sisingit ko lang, no? Sisingit ko lang. Kasi mga kababayan, tandaan po natin na puta dawit po si Bongo dito sa Dito po, na-content ko na to kanina Kanina, yung live stream ko kanina, ito yung topic ko Si Bongo po mga kababayan, dawit po sa insertion. At ito po, insertion po ito nung tawag nito, ng Super Malasakit Center. Teka lang, may document ako dito Pero malamang napanood nyo na yung live stream ko kanina, pero share ko ulit. Dito ata yun hanapin ko. Pinakita ko to kanina. Hello po kay Ma'am Susie, maraming salamat po, no? Ito, kasi nagulat ako ngayon ko lang talaga napanood ng buo yan sabi dito, no, Escuderos Bicam insertion on behalf of Bongo. So, meron pong insertion si Bongo. Di ba? Meron second page yan Nasa, kasi, sa Facebook ko Kunin ko ulit. May second page niyan. Yung second page niyan, mga kababayan, Super Malasakit Center. Yung second page nito. Ang dami pong Super Malasakit Center po ang pinagawa ni Bongo at saka ni Cheese. At ito pa ay insertion po sa Bicam.
Ngayon, nagrereklamo po ngayon si Herbosa na bakit ang dami daw pong super malasakit center ang walang nagawang building. Oh. So ayun pala. Oh, yan na, lumalabas yung pangalan ni Bongo ngayon. Panoorin niyo yung content ko kanina para makuha niyo yung pinupoint ko. Yung about sa insertion ni Bongo. Doon ko na-explain lahat yun. So, andun yung mga ebidensya ko kasi hindi ko na makita eh. So, kwento ko na lang dito. Sa hindi nakapanood mga kababayan, nagdireklamo po kasi ngayon si Department of Health, Herbosa, na marami daw pong super malasakit center ang hindi po nagagamit. So, ayun ang sabi niya, maraming super malasakit center ngayon hindi nagagamit. So, ang plano po ng DOH, gagamitin na po yung mga super malasakit center. Ngayon, nung inspection nga po ni Herbosa, yung mga super malasakit center building, walang super malasakit center na building na nakita. Ang nakita, talahib. Talahiban ang nakita. So, syempre ngayon, anong gagawin ni Herbosa ngayon? Paano ngayon natin bibigyan ng gamot o doktor yung mga buildings na pinagawa na yan kung wala palang building? O, di ba? So, ngayon, lumalabas ngayon na yung mga insertion pala na nangyari, syempre, mayroong budget. May proponent. So, yung proponent mga kababayan, ito po yung legislator o senador o congressman man na naglabas po ng budget para dyan. Ngayon na lumalabas pala dito na yung proponent pala ng Super Malasakit Center, si Bongo at si Chis Escudero. Oh, ngayon ipapasa nila ngayon ito sa ICI. So ayan, maganda yung topic ko kanina. Yung huli kong live stream kanina. Doon yung mapapanood. Oh. So nababanggit na si Bongo ngayon. Kaya pala. Okay. Kasi kanina nung download ko to, ay maganda to, okay na to. Okay na yung simula. Sabi ko ganyan. Hindi ko pinanood ng buo. Buong ko na sa huli. Oo. In court. The Discayas will be charged with CLTG, with the family of Bongo. The joint venture that they had with yung joint venture CLTG with pa the pala. family of Bongo. That's one of the protection. One Okay. of the Oh, that's one daw sabi that's one of the reason. Yung CLTG. So, ibig sabihin nun meron pang iba. Oh. people that they will protect. To be blunt about it. Senator Bongo. You're looking into this as well, Ombudsman, yung kay Of Senator course, Bongo. of course. Patay ka ngayon. Kaya nga, tingnan nyo Kaya takot na takot tong mga DDS eh. Dito kay Rimulye eh. Wala na Imbestigahan na si Bongo ng Ombudsman. 7 taon pa to. 7 taon pa kalbara yun nyo dito. Pa-impeach nyo na lang kaya. Para maganda, no? Ano yan kasi nga yung mga prohibited interest, conflict of interest, isa yan sa special, special areas of concern in researching the capabilities of people so we can have restitution given to the country. Marami kasing nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. They were even the contractors in their own districts. Kapatid nila, o kaya minsan sila mismo. But that's what you call low-hanging fruit, Pinky. So ano kayo nasasabihin ngayon ng mga DDS dito? Especially po ni Marcoleta. Kasi tandaan po natin na si Marcoleta po yung isa po sa mga nagpo-push na gawin pong state witness sa mga Diskaya. Actually, hindi talaga pwedeng maging state witness yan eh. Diba? Malabong hindi eh. Malabong payagan talaga yan. Diba? So, yun. Wait na. May slide pa ba ako? Tinan ko, may slide pa ako. Check ko lang. Wala na pala. Kay Pebbles na pala tayo. So, yun mga streetwise, no? So, kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito sa pag-atras nga po ng mga Diskaya dyan po sa ICI. So, tingin nyo ba? Tama ba yung analyzation natin? At kayo, nung masabi nyo nga po dito sa statement nga po na dinadawit po si Bongo. Di ba? So, yan yung Ghost Malasakit Center. Ayan nga yun. So, dyan po sa, sa pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay. So, thank you mga kababayan. No? So, ngayon, pag-usapan ngayon natin itong si Pebbles. Ito, mabigat to. Si Pebbles.